Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So, samahan niyo muna po ako sa panalangin dahil hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako sa akin. So, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin. Na kami ay muli magkasama-sama upang kami ay makarinig na yung mensahe sa araw nito. Aking huling na dalangin, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu ang isang manguna sa bawat isa sa amin. Tulungan mo ako, Panginoon, ipagkaloob mo at lukugan mo ng iyong banal na Espiritu ang bawat aspeto, Panginoon, sa gawain ito. Amin pong dalangin, O Diyos, na ikaw ang siyang magbigay ng marunungan at kaalaman upang maunawaan namin ang lahat ng mga salita mo na amin pong mapapag-usapan sa umagang ito. Salamat dahil pinakita mo sa amin, Panginoon, ang iyong katapatan. At minsan, Panginoon, ay hindi mo kami pinabayaan. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, ang aking pong dalangin ay ikaw ang siyang maitaas at maluwalhati sa umagang ito dahil walang iba na dapat itaas kundi ang iyong pangalan. Salamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Marahil sa meron pa po bang mga natirang pagkain sa inyo? So, maaaring wala na dahil halos isang linggo na. Okay. Sabi nga ni Sister Janet ay marami tayong mga napagdaanan noong 2024. So, kung ito'y nasa archives pa, deleted na lahat. At harapin natin, ano ba yung gagawin natin ngayong taon ito. Kapag tayo po ay tayo sumasali sa isang contest, palaging minipindi natin na maging ano tayo? Number 1. Di po ba? Walang may gusto na maging number 2. Kung meron tayong minimiti, kailangan ang Panginoon yung number 1. Sa isang contest talagang yun yung ating gusto na maging number 1. So, sa umagang ito ay nais ko na gawin natin number 1 ang Panginoon sa ating buhay. Alam niyo po, natutuwa po ako noong January 1, habang ako po ay gumagawa ng ipe-present ko na report sa board meeting. Nasa taas po ay tinawagan ako ng asawa ko na meron daw pong naghahanap sa akin sa baba. Sabi niya, si Brother Arman. Yung mga kasama ko doon sa conference kung kilala niyo. At pagtingin ko doon, nakita ko siya, baba siya sa sasakyan. At sabi ko, bro, kumusta na ang balita? Ang sagot niya sa akin, ang ganda. Bro, magbabayad ako ng utang. After 30 years, yata, hindi ko na matanda at hinahanap ko si Sister Del at ikaw. So, alam niyo po, itong tao to, isa siya sa mga leader na kasama ko nung kami po ay nandun. At kapag magkausap po kami, lagi sabi niya, gusto ko na magsara yung kumpanya namin, gusto kong ako'y mag-concentrate sa sa gawain ng Panginoon. Siya po ay nagtatrabaho sa Mariwasa. Yung mga bago, yung Mariwasa po yung kung condominium na ngayon yun sa pag-akyat ng tulay, Mariwasa yung gawa ng tiles. So, mostly kasama namin doon, mga taga-Mariwasa. Sabi niya, gusto ko nang magsara. Yun ang wish niya, nagsara nga po. Nagsara at nakakuha siya ng separation na ibinili niya yun ng jeep, ang pasaherong jeep. Galing sa Binangonan at pupunta siya doon sa amin sa country home. At natatandaan ko, aking nire-recall kung bakit siya nagkaroon ng nakahiram sa amin. Parang ano yun,
kulang yung pambayad niya sa jeep, parang ako, Sister Del, 4 kami kung natatandaan ko. Para mabuo yung kanya ma-release, pinahiram namin siya para magamit sa amin. So pagkatapos nun, habang nag-ano po siya, talagang gusto niya, nandun yung desire niya. May kakilala po ako, isang architect na mayroong school, Bible school dito sa Brookside. Tinulungan ko po siya. Sabi ko, mag-enroll ka dyan kasi gusto. So wala siyang bayad, parang 1,000, maliit lang. So umuha siya ng mga subjects doon para matuto siya kasi para may weight. And then after nun, nawala siya. So ala namin, hindi na namin siya makita, wala siya. Nawala, hindi siya nakapagpaalam sa amin. Siguro kilala ni Sister Video, kilala niya. Kung magkausap po kami, purihin po kayo. Alam nyo, 25 years na pala siyang pastor. Na-under siya ng isang Korean missionary. Sabi niya, bro, yung nemo, huwag mo nga walang interest siya. Pero kung wala na po sa akin, ang ano doon, siya pala ay nagpatuloy. Sabi niya, bro, kung hindi dahil sa'yo, hindi ako naging pastor. Kasi ako yung nagpo sa kanya na mag-aaral ka doon kasi kilala ko. Iyan mo sa, sabi niya, nagamit ko yung ano. At siya yung overseer ng 7 churches sa Amono Pinangalan under nung Korean missionary. So dahil ginawa niyang number 1 si Lord sa buhay. Palakpakan ko na. So, kung kayo may pautang, walang imposible. Pero hindi po yun yung point. Ang point doon ay hindi na nakalimutan at siya ay nagpatuloy. Siya po ay yung nakatira doon sa isang church nila, yung house church nila nandun at patuloy. Sabi niya sa akin, bro, bisitahin natin yung mga dati natin, mga kasama. So, ngayon pong umaga ay tingnan po natin. So gawin natin number 1 si Lord sa buhay natin. Ito yung umpisa ng araw ng linggo, the first Sunday ng January hanggang sa matapos ano ba yung dinimiti natin sa taon na ito? Ano yung goal natin? So kung gusto natin na maging maayos at ayon, gawin natin number 1 si Lord sa buhay natin. Ako isa sa maliban sa talagang tayo ay magpasako, marami tayong gustong gawin. Una, siyempre lahat sa atin tatanda na ulit na isang taon, di ba? So madadagdagan yung taon. Pero ito yung tinitingnan ko kasi magkakaroon na ako ng 20% discount. So yung iba dati ayaw di ko ba? Ayaw At pag tuwing kakain kami ng asawa ko, sabi niya, malapit na 2 na tayo magkakain. So, ito po yung scripture na. Sabi po sa Mateo 6:33, ngunit higit sa lahat ay bigyan ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay niya. Sabi ko sa English, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be provided for you. So ang talata po ito ay isang pagkatawag sa atin na unahin natin ang Diyos at mabuhay tayo sa isang buhay na nakakalugod sa Kanya. Nakakahulugan po ito na yung paghahanap natin ng kaligtasan na nagmumula sa kaharian ng Diyos na mas mahalaga kaysa ang kayamanan ng mundo. Ang kaharian ng Diyos ay tumutukoy sa mas mataas na
spiritual na buhay para sa ating sarili at sa iba. Ang talata po ito ay maaari nating i-apply sa ating pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan ng tanungin natin ang ating mga sarili. Saan ko ba ginugugol ang aking oras at pera? Kung uunahin natin ang Diyos, yung gawain ng Diyos, gaya ng paghahanap ng kaligtasan, pamumuhay ng may pagsunod, yung obedience, at pagbabahagi ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos, ibibigay niya yung ating mga pangangailangan. Maaaring marami sa atin yung nakatanggap ng iba't ibang regalo ngayong taong ito. Sa galing sa mahal natin sa buhay, kaibigan. Ngunit kung titingnan natin, ano ba yung naibigay natin sa Diyos? Ano ba yung gift na naipagkaloob natin sa Kanya? Mayroong ilang mga regalo na hindi makukuha ng Diyos maliban kung ibibigay natin ito sa Kanya. Hindi niya ito hihingin, kukuhanin sa pamamagitan ng puwersa, ngunit kapag ibigay natin ito ng libre, pinapakita natin na kung gaano natin siya kamahal. Isa sa mga regalong iyon ay bigyan natin siya ng kailangan yung lugar sa buhay natin. Sa bawat aspeto ng buhay natin, siya yung number one. Sabi po sa Exodus chapter 20 verse 3, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Kapag mayroon po tayong anumang bagay maliban sa Diyos, hindi natin siya inilagay sa una, sa ating buhay yun ay isang idol. Kahit yung magagandang bagay sa buhay natin, tulad ng ating pamilya, ng ating karir, ay maaaring maging idols natin. Ngunit ang katotohanan po ay hindi tayo magkakaroon ng mga bagay na ito, mabubuting bagay nito, kung hindi dahil sa Diyos. Kailanman inila niya ito sa atin, pero hindi ito pwedeng ipalit sa lugar kung saan nandoon ang Diyos sa buhay natin. Isipin po natin yung ganitong sitwasyon. Kung gagawin natin yung ating karir, hindi po masama na tayo ay magpatuloy sa ating karir, o yung ating pamilya, yung pinakamalagang bagay sa ating buhay, ang mga bagay na ito ay mawawala. At kung mawala ang mga bagay na ito, may kadahilanan na tayo ay babagsak. Bakit? Kasi dapat yung number one, yung unang day sa buhay natin ay ang Diyos. Ibibigay natin sa isang makapangyarihang Diyos. At kapag ginawa natin ito, hindi mawawala ang mga bagay. Maaaring mawala ang lahat ng iba meron tayo. Ngunit hindi mawawala yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang isa pong Kristiyano ay dapat higit na binibigyan ng halaga yung pagiging pagkakaroon natin ng mabuti personal na pagkatao. Paglago sa espiritual nating buhay sa biyaya ng Diyos. Matatag na pananampalataya at pagpapakita ng bunga ng Espiritu. Ito yung dapat makita at bigyang halaga ng bawat isa sa atin.
Napakarami pong tao na maaaring pakiramdam natin o nakikita natin ay hindi nasisiyahan sa kanyang buhay. Mayroong magandang pamilya, magandang trabaho, magandang kaibigan, maraming kaibigan, bahagi ng isang simbahan. Pero bakit parang hindi siya nasisiyahan? Ito ay dahil tandaan po natin tayo ay ginawa para sa higit pa doon sa ating nararanasan. Hanggat hindi natin na ipapabuhay sa karya ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Diyos at para sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi natin kailanman makakatagpo ng katuparan sa ating buhay. Paano tayo mamumuhay sa isang ganap na buhay? Ang uri ng buhay na idinisenyo ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Ano po yung ibig sabihin na mamuhay tayo sa kaharian ng Diyos? Nangangahulugan po na ito na kung ano man yung gagawin natin, dapat yung agenda ng Diyos ang agenda natin sa buhay natin. Ginagawa natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Pinapahalaga natin kung ano yung pinapahalagahan ng Diyos. Inuuna natin ang Diyos sa anumang lugar na gusto nating pagpalain tayo. Ang kagandang loob at maka-Diyos na pag-uugali ng isang mananampalataya ay higit na mas mahalaga sa ating Diyos kaysa sa anumang mabubuting ginagawa natin na hindi nakapagbibigay ng kaluhuran sa ating Panginoon. So, ano po yung dapat natin gawin sa taong 2025? Number 1, si Lord sa akin, pananalig. 5 punto po yung dapat natin. Sa aking interes, sa relasyon, sa aking schedule, at sa lahat ng suliranin. Itong bagay nito na magiging dapat natin gawin kung gusto natin na maging number 1 si Lord sa buhay natin. Ito yung magiging part natin na kailangan natin gawin. Put God first in everything. Isa-isahin po natin at tingnan po natin kung ano ba yung dapat natin gawin. Una, sa pananalapi, sa ating finances. Bago tayo dapat mag-spend o gumastos sa anumang bagay, lahat ng bagay, kailangan po natin unahin ng Diyos. Kung gusto natin na mag-bless yung finances natin, kahit meron tayong mga paghirap o pinagdaraanan, kailangan ibigay natin yung para sa Diyos. At mahirap talakayin, pero isa-isa ko po yung base sa aking paniniwala. I-respect ko din yung kung ano yung interpretasyon nyo, pero ito yung paniniwala ko na aking ginagawa. Lahat ng bagay ay nagmumula sa Diyos. Nagbibigay tayo dahil mahal natin ang Diyos. Giving is a privilege. At kailangan natin ito mamuha. Kahit po, before the law,
Ang sabi sa Genesis chapter 14, 19 to 20, at pinapractice. Sabi niya, binasbasan, pagpalain ka nawa, Abraham, ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbibigay sa iyo ng tagumpay. At ibibigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng kanyang nasamsang buhat sa labanan. Kahit hindi ko na po ito ipapaliwanag. Ito yung sa aking pananaw, ito yung aking tinatayo. Sa Genesis chapter 28 verse 22, si Jacob sabi niya, sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayon ko ng batong alang-alang at ibabalik ko sa inyo ang ikasampung bahagi ng lahat ng pinagtayon ko sa akin. Jesus never abolished the law. Yun po yung aking pala. Sabi niya, in Matthew chapter 17, huwag ninyong isiping naparito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Naparito ako, hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Sabi ko sa 18, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit kahit isang tuldok o isang putli sa kautusan na hindi lilipas sa anumang paraan hanggang matupad ang lahat. Sunod po na verse, Jesus never neglected yung pagbibigay niya. Sabi nga sa Matthew chapter 23 verse 23, kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, ibinibigay ninyo ang ikasampung bahagi ng naanin ninyong Yerabuena, Ruda, Linga, ngunit pinaligtaan naman ninyong isinagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapat. Huwag ninyong kaligtaan gawin ang mga ito kahit na tamang gawin ninyo ang pagbibigay ng ikasampung bahagi sa akin. So nakita po natin sa akin po, tayo po ay under grace. Yun yung ating pananaw. At sa akin po, kapag tayo ay pinag-usapan nito, we can give more than 10%. So, ano man yung interpretasyon natin dito, ay ang kadahilanan pa rin ay nagbibigay tayo dahil mahal natin ang Diyos. Bakit ang isang tao ay kayang ibigay? Halimbawa yung girlfriend o boyfriend. Bakit kaya niyang ibigay yung isang mahal na bagay? Halimbawa yung sing-sing. Bakit na kayang ibigay kahit gano'ng pamahal? Sa ating mga anak, bakit natin kayang ibigay? Dahil mahal natin siya. So, ganoon din po. Ang tanong ko po, gaano at gaano kalaki natin pamahal ang Diyos? So, nais ng Diyos, ibigay natin into this para sa Kanya. Ayaw niya no, tira-tirahan na. Hindi niya kailangan ang lahat ng ito. Pero, ginagawa natin dahil mahal natin siya. At merong layunin kung bakit tayo dapat. So, sa taong ito, gawin natin number 1, ang Diyos sa ating finances. Dahil mamaya, after the service, malalaman nyo kung bakit natin kailangan ang finances. Ikalawa, sa ating mga interes, dapat ano man yung ating ninanay sa ating buhay. Meron tayong mga gustong gawin sa ating mga hobbies o gusto natin ipaglaan ng oras. Ano mang interest natin,
dapat bigyan natin ng first consideration. Yung bawat desisyon na gagawin natin, give God first place in your interest. Dapat yung primary focus natin, si Lord. Ano man yung gagawin natin desisyon, kailangan yung primary focus natin sa akin. Sabi po sa unang Korinto 10:31, kaya nga kung kayo kumakain o umiinom o anumang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Mangangaral chapter 9 verse 10. Ano man ang ginagawa mo ay pagbuhusan mo ng iyong buong makakaya, sapagkat sa daigdig ng mga patay na kasasadlakan mo ay wala kang gagawin, ni pag-iisipan man, ni pagbubuhusan ng kaalaman o karunungan. Sabi po na Santiago Roman chapter 12 verse 2, huwag kayo makiayo sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. So ano man yung interest natin sa buhay, gagawin natin sa taong ito, bigyan natin ng focus. Ano yung ikatlo? Yung schedule natin. Sunod. Balik. Relasyon. So, yung relationship natin. So, dapat unahin natin ang Diyos. So, higit sa lahat, sa iba pang relasyon. So, yung relasyon natin sa ating pamilya, sa ating kaibigan, na kung ang Panginoon, si Lord yung una, ang ating pamilya, ang ating mga kaibigan, ay magkakaroon ng napakalaking seguridad dahil alam nila na si Lord yung una. Pangalawa, yung ating pamilya, yung ating mga kaibigan. So, dapat lahat ng bagay sa yung una natin, maging sa ating relasyon, sa ating magiging sa mag-asawa, sa kaibigan, si Lord lagi. Dahil sabi po sa unang Korinto 11:3, ngunit nais kong maunawaan ninyo na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki, ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, at ang Diyos naman ang ulo. So mahalaga yung relasyon natin sa ating pamilya kasi importante. Pero hindi sa lahat, kung unahin natin, magiging number one si Lord it follows. Susunod ang lahat na maganda. Sabi po sa Santiago chapter 4 verse 11, mga kapatid, huwag kayong magsira sa isa't isa. Ang naninira o umahatol sa kanyang kapatid ay naninira at umahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan, kundi isang kautusan. So kung unahin natin ang ating Panginoon, lahat ng bagay, ang mga relasyon, meron tayo, magiging maganda ang resulta. Ano po yung kasunod sa ating schedule? Next slide.
Kailangan po natin na magtakda tayo, magbigay tayo ng oras sa Diyos bago tayo gumawa ng anumang bagay. Para po sa maraming tao ang pinakamahalaga, pagising pa lang natin sa umaga, dapat ang Panginoon na po yung sa unang araw pagmulat ng ating mata, kailangan si Lord. Pagmulat ng ating mata, huwag muna tayong magtingin kung ano yung news sa ating cellphone. Pagising natin sa taong ito, bigyan natin, magkaroon tayo ng isang quiet time. Magkaroon tayo ng oras sa pananalangin bago mapuno yung mga schedule natin. Kailangan siya yung magiging first part ng buhay natin pagising pa lang natin sa umaga. Kung gusto natin na maging maganda yung buong araw natin sa buong isang taon, pagmulat, pagising natin, anuman yung gagawin natin, anuman yung schedule natin, ang Diyos ang nagawin. Siya dapat ang magiging number 1 sa buhay natin. Lahat tayo maraming ginagawa. Lahat tayo may kanya-kanya mga ginagawa. Pero higit sa lahat na dapat nating gawin, anumang schedule natin, unahin natin. Sabi po sa Ephesians chapter 5, Ephesians chapter 5, verse 18. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mama. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayo maging hangal, sa halip unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So anuman ang gagawin natin, palagi nating isipin ang Diyos. Next slide. Sa ating mga suluran, yung troubles natin. Kapag dumating yung mga pagsubok sa buhay natin, si Lord dapat don't panic, pray, talk to God, right on. Kailangan yung prayer yung first choice natin, hindi yung last resort. Kailangan anuman yung pagdaraanan natin, prayer at paglapit natin sa Diyos ang Diyos. Meron po akong isang patuto. Simpleng bagay. After Christmas po ay naglinis ako sa labas. At yung sasakyan ko ay inilagay ko sa harap ng bahay namin. So marami na akong nagawa. At nung aalis na po ako, ay napansin ko na nawala yung susi ng sasakyan ko. So hinahanap ko yung lahat, hindi ko makita. So medyo nagpanik. At pumasok sa isip ko, kasi marami na po akong nagawa sa labas, baka nahulog. At kung mahulog, pwedeng mawala yung sasakyan mo kasi nasa kanya yung remote. So masukal yung paligid namin. So unang ginawa ko ay tumawag ako sa company. So tinanong ko, kapag meron kasi akong duplicate, pero hindi ko siya agad mabuksan, baka hindi tumigil yung alarm. So tinanong ko, kapag ginamit ko ba yung duplicate, ay magdidiretso ba nga? Sabi niya, hindi naman. Alam lang, pero mabubuksan. So ginawa ko yung duplicate, o nag-alarm, na-start ko, pinasok ko muna sa garahe.
para safe. Pero ang iniisip ko, paano ko ito magagamit? Sabi sa akin ng Isuzu, sir, may duplicate siya, pero delikado ka dahil pwede mawala. So, paano ka may ganyan? Kailangan mo pumunta ng bangko. So, pagdating mo ng bangko, iniwan ko muna. Nakalimutan ako. Hindi ako nag-pray. Nagpanig ako. Sa parking, nanalangin ako. Lord, bigyan mo yung wisdom. Ituro mo sa akin kung bakit at kung saan. At nung time na yon, ang asawa ko pala ay nananalangin din. Pagkatapos, ni-press sa akin ng Lord, screwdriver. Kasi nung time po na may pinihid, may ginawa akong tornilyo na pinihid na nilagay ko sa bulsa. At pag-alis ko, yung screwdriver, inilagay ko sa toolbox, kasama pala yung susi. Pagbalik ko galing bangko, yun ang in-impress ni Lord, punta agad ako doon sa toolbox. Pagbukas ko, susi. Ano yung point doon? Nagpanik ako. Simpleng bagay. Paano pa kaya sa malaking problema? Gagawa tayo ng paraan para magkaroon ng solusyon sa sarili nating pangyayari. Nalilimutan natin na bago tayo magpanik, bago tayo gumawa, lumapit tayo sa Diyos. Manalangin, turuan tayo kung ano yung gagawin natin para malakasan natin ang pangyayari. Dagaan tayo sa maraming troubles. Mahaba pa po ito bago matapos ang 2025. Pero kung number 1 natin ang Lord, pagdating ng anumang trouble, suliranin, huwag nating gawing last resort ang pray. Huwag nating gawing huling resort si Lord. Anuman ang trouble, suliranin ang Lord ang nangyari. Kaya nature, tao tayo, panik agad tayo. Pero kung lalapit tayo, isang panalangin lamang, yun ang ibinigay ni Lord. Pagbalik ko, bukas, susi. Simple pong bagay na pwede i-apply natin. Ano yung point doon? Yung panik. Yung panik. So, hindi dahil tumatayo kami dito, tao lang, hindi kami nagpapanik. Sa mga unguarded moments, nagkakamali rin mo. Yung mga unguarded moments, nagkakamali. Walang perfect. Pero isipin natin, sa bawat sulitan, una, si Lord bago tayo gumawa ng anumang desisyon sa ating buhay. Huwag agad tayong magpanik. Dahil ang Diyos ay tapat. Kailanman, hindi niya tayo nakawalayan. Kung tayo ay patuloy na magtitiwala sa Kanya. Mahaba pa po. Hindi natin alam yung pwedeng mangyari sa buhay natin. Pero, ang assurance na ibibigay kung number 1 si Lord, He will never leave us, nor forsake us. Sabi po sa Awit, chapter 46, verse 1. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may karuluhan. Walang iba. Tao, kaibigan, asawa. Ang Diyos lang. Yung magiging lakas natin at kanlungan. Sa panahon ng anumang suliranin na mararanasan. Sabi po sa Nahum chapter 1 verse 7, si Yahweh ay napakabuti, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan. Mga nananalig sa Kanya'y Kanyang inaalagaan. Sabi po sa Awit chapter 62 verse 8, mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilaga ang inyong pasanin ngayon dinaranas.
Siya ang maglihang may dulot na lunas. Ang ating pong Panginoong Diyos ay gumawa ng mga maraming pangako sa atin. Jesus makes an amazing promise to those who put God first. So we have to remember to give God the gift of yourself by putting Him first in every area of our life. Maraming pangako ang Diyos sa atin. Pero tandaan po natin na kung siya yung magiging number one sa bawat bahagi ng ating buhay, may katagumpayan po tayo na matakbo. At dito po ako magtatako. Sabi po sa unang Thessalonica chapter 2 verse 12, pinayuhan namin kayo, pinalakas namin ang inyong loob, at tinatasan na mabuhay ng kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, na tumawag sa inyo upang mapabilang sa kanyang kaharian at kalwalhatian. So sa simula po natin bukas, simula ng lahat, traffic, stress, lahat, pangaisipin natin, si Lord dapat ang number one sa buhay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras na ito, labis ang aming papuri at pasasalamat sa inyo. Dahil sa kabila po na aming mga buhay, sa kabila ng aming mga suliranin, sa mga pinagdaanan namin, patawarin mo kami kung hindi ka naging number one sa buhay namin. Ngunit, sa taong ito, ang aming dalangin ay patuloy mo kaming tulungan na mapagsumikapan namin, magawa namin sa anumang aspeto ng aming buhay na ikaw ang magiging number one namin. Dahil gagawin po namin ito dahil mahal ka po namin. Dahil ikaw ang umibig at nagmahal sa amin. Kaya marapat na ibalik namin yung pag-ibig na itinutulong sa amin. Tulungan mo kami sa bawat desisyon ng aming buhay, ang kalooban mo lamang ang siyang mangyari, hindi ang mga nais po na. Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri, ang pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.